kinakailangan talaga na maging mapanuri tayo. Kailangan tayo ay magtanong at kailangan busisiin natin kung saan ba napupunta yung pera na yan. Lalong-lalo na sa kaso ng unprogrammed, kasi nga nabanggit ko nga kanina, yung sa unprogrammed allocation, walang linyahan dyan. Blanco yan. So kung pamimigay yan dun sa mga politiko, saan mapupunta yun, di ba? May dagdag ko pa, Admar, ayon sa mga pag-aaral, ang budget ng ating pamahalaan, as much as 20% of that goes to corruption. Palatandaan po ba na maituturing itong pagbabudget na ito sa 2024 sa kakayanan ng mga opisyalis natin, mga leader na inilagay dyan sa executive? Kasi sila yung sila yung propose, sila yung nakikita kung ano mang needed na mga proyekto. Katuwang nila dyan yung Kongreso para suriin, busisiin kung ito ba ay karapat-dapat or ilipat ito, dapat bawasan ba ito. Palatandaan ba ito na hindi magaling sa budgeting? Kasi bigla na lang nagbabago eh. Alam mo kasi ganito yan tingnan nyo rin yung konteksto niyan, Admar, Noong unang panahon kasi, wala namang talagang usapan ang House, ang Kongreso at ang Executive in terms of budgeting. Kumbaga, nagkaroon lang yan ng tinatawag na LEDAC, yung Legislative Executive Development Advisory Committee. Lately na lang yan nung after nung EDSA Revolution. So yung LEDAC na yan kasi, yan ang nagpaplansya ng detalye ng mga budget sa pagitan ng executive at ng legislative. So sila nag-uusap niyan. Ngayon, doon sa tanong mo, na kung saan kumbaga, hindi nila na-estimate ng tama, Parang ganun yung dating ng tanong mo sa akin, Admar, Parang hindi nila na-estimate ng tama yung pangangailangan. It all goes back dun sa issue sa LEDAC, Kung based dun sa pangangailangan nila, na-communicate pa nila sa House, for example, properly, kung magkano talaga yung kinakailangang budget, Kumbaga, kasi ang kinakailangan dyan is meron silang sapat na impormasyon at communication para ma-inform yung mga parties involved, kagaya halimbawa sa House, kung magkano talaga yung gusto nilang amounts, Kaya nga nakakalungkot diyan, halimbawa nag-submit na yung ang executive department ng estimate nila nung kinakailangang budget. And then ang nangyayari pa is because of unprogrammed appropriation, nadadagdagan, nalabag doon sa saligang batas, Admar. So ang palagay ko diyan is I think in terms of the budgeting process, yung ating pamahalaan in general, hindi lang executive, pati na rin yung legislative dyan, is kailangan pa nila ng much more improvement in terms of how they design yung budget proposal at kung paano nila pupunan yung mga pangangailangan na yan. So they need much improvement in that regard, Admar. Oo, kasi kumbaga kung matalinuhan at alam talaga yung priority, bakit umaabot pa sa punto na kailangang magbago kung pwede namang isingit na agad doon pa lang sa pagbabudget pa lang, doon pa lang sa proposal, pag-endorse pa lang dito sa Kamara at sa Senado, sa Kongreso, sa kabuuan, bakit doon pa sa huli nagkakaroon ng mga nagdadagdag na ganito na mga appropriation. So kaya hindi mo maiwasan na mapatanong yung mga mapanuri, lalo na yung taong bayan, kasi considering pera ng taong bayan yan at pwedeng madagdagan yung utang natin dahil dyan, kasi hindi naman lahat ng mga nasa budget natin sa 2024 budget natin purely sa lahat ng koleksyon ng gobyerno, kundi yung iba dyan magmumula sa utang natin, Doc. Totoo yan, Admar. Kagaya halimbawa, nababanggit nga natin kanina pa yung unprogrammed appropriation na yan, Yan, posible nilang mapunan yan sa pamamagitan ng pangungutang, And then saan mapupunta yung mga pera na yan? Pagpapatayo ng mga waiting shed, di ba? So, I think kailangan natin na maging mapanuri, lalong-lalo na yung taong bayan, Kaya nga maganda itong mga programa natin sa SMNI, Admar, na kung saan na-question natin, ang ating mga, lalong-lalo na yung ating mga mambabatas, kung saan napupunta yung mga budget na yan. Kailangan yan, Admar, lalong-lalo na sa accountability. Kasi nga, hindi naman nila pera yan. Di ba? Pera yan ng taong bayan. Kaya, tama ka, Admar. Kinakailangan talaga na maging mapanuri tayo. Kailangan tayo magtanong. At kailangan busisiin natin kung saan ba napupunta yung pera na yan. Lalong-lalo na sa kaso ng unprogrammed. Kasi nga, nabanggit ko nga kanina, sa unprogrammed allocation, walang linyahan dyan.
blanco yan. So kung pamimigay yan dun sa mga politiko, saan mapupunta yun, di ba? May dagdag ko pa, Admar, ayon sa mga pag-aaral, ang budget ng ating pamahalaan, as much as 20% of that goes to corruption. 20%, Admar. So halimbawa kung bigyan kita example, kagaya yan, ang utang ng Pilipinas nadagdagan ng 14 nasa 14.5 trillion na ang pagkakautang natin ngayon, At yan, syempre, yung utang na yan, inapunta yan sa gastusin ng ating pamahalaan. Imagine just 20% of that utang goes into corruption. Diba? So napakalaki nun. So kung titingnan mo sa total budget ng ating bansa, in terms of sa budget, 20%, ang daming mapapagawa doon. Ilang tulay ang pwedeng mapagawa doon. Ilang kilometrong kalsada, daungan, paliparan, marami pang iba, ospital, eskwelahan, di ba? Napupunta lang 20% sa corruption. Kaya nga, Admar, dapat talaga tayo maging mapanuri, dapat silipin natin at busisiyan at magtanong tayo sa mga inihalal ng taong bayan kung saan napupunta ang mga pera na ito, lalong-lalo na sa budget, Admar. Wala naman sigurong masama kung tayo ay mangutang basta ramdam lang ng taong bayan na equal yung kumbaga ito yung inutang, ito yung naging resulta sa ating utang. Di ko lang alam kung sa 14 trillion na yan, alam natin, namana-mana na yan, tingin mo kung yan ay talagang inutang natin, which is yan naman talaga yung utang natin, sana kaya ang bansa ngayon kung nagastos yan sa tama? Alam mo kung nagastos sana yan sa tama, Admar, naka-generate yan sapat na paglago sa ating ekonomiya, baka hindi na sana tayo nalagpasan ng Vietnam. Economically, nalagpasan na tayo ng Vietnam. Noong araw, nalagpasan na tayo ng Singapore, nalagpasan tayo ng 60s ng South Korea, ng Japan noong 1950s. Kung yung budget na yan, at yung gastusin ng ating pamahalaan ay napunta sa tama, yung 20% na corruption ay nawala, ay yan ay sana nakapag-generate yan ng sapat na paglago ng ating ekonomiya na kung saan tayo ngayon nasa mas magandang sitwasyon, hindi sa kinalalagyan natin ngayon na kung saan dito nga napag-usapan yung Admar bago ko sinalang dito, di ba? Meron kayong guest patungkol dun sa nagkaroon ng power tripping sa buong Panay Island, Yan ay sana hindi na yan mangyayari kung naisaayos sana ang ating sistema na kung saan yung merong accountability at nako-question yung ating mga politiko kung saan nagagastos yung budget ng pamahalaan napupunta sa tamang gastusin at kung saan na ipapalago ang ating ekonomiya, Yan ang kulang kasi sa atin na Admar, Kulang sa atin diyan is yung sense of accountability, Bagamat meron tayong mga mekanismo, nandiyan naman ang ombudsman, nandiyan yung mga batas, nandiyan yung ating justice system, But ang problema sa atin is yung implementation. At syempre kung hawak ng mga makapangyarihan, hawak nila ang mga courts, hawak nila ang piskalya, hawak nila yung justice system, walang mangyayari diyan, Admar. Kasi hawak nila nasa kanila ang kapangyarihan. Kaya nga ang dapat nating gawin sa banggit ko nga kanina is tayo ay mag-question, tayo ay magmatyaga, tayo maging mabusisi, kung saan ba ginadala yan at ginagastos ng mga politiko, yung pera ng bayan, Admar.